deemed understood already by the court. You may proceed, Attorney Laura. With the permission of this honorable court, good morning. Good morning to the presiding officer, to the impeachment judges, and good morning, counsel. Good morning. The respondent. Good morning, Madam Witness. Good morning po. Are you would you like to come closer to the mic? Parang nagkwekwentuhan lang tayo, no? Be comfortable, okay? Apo. Now, we will continue with where we broke off at the last hearing when you were here and we had preliminary questions, no? But I regret that I have to ask you again because just earlier, this counsel for the respondent is questioning your competence. Madam Witness, can you remind us again, how long have you been with the COA? I have been with COA for the past 11 years. Actually po, magti 12 years na po. As COA. Yes po. And what was your educational background, Madam Witness? Saan ka nag-aral? I earned po my bachelor degree in Bachelor of Science in Accountancy from St. Louis University po. At pagkatapos mo nag-graduate sa St. Louis University, saan ka nagtrabaho? Ang una ko pong naging trabaho is as junior auditor sa isang private firm po sa Baguio City. And after that? After 2 years po, nag-apply na po ako sa COA at doon na po ako nag-start noong August 26, 2014. August 26? 2014 po. Okay. And earlier you said that you were in COA ICFAO, correct? Yes po. And what particular activity or duties did you have with this office? Ang mga naging duties ko po sa COA ICFAO is first to conduct post-audit of the liquidation documents of various government agencies sa liquidation po nila sa Intelligence and Confidential Fund. And draft po an audit observation memorandum, notice of suspension or notice of disallowance po as may be warranted under rules and regulations on settlement of accounts. And after pong mag-respond nung agency, ako rin po ang nag-evaluate ng mga responses po sa mga AOM at notice of suspension. So based on your narration, 11 years mo na ginagawa to? Nag-i-issue ng audit, observation, memorandum, notice of suspension, notice of disallowance, at pinag-aaralan rin ang mga response ng mga national agencies na covered ng Confidential and Intelligence Fund. Yes po, tama po. Tell us, Madam Witness, how many of these national agencies, local government units, public officials, have you conducted a post-audit? Yung sa national government agencies po, more than 20 na. Sa local po, madami-dami na rin po, mga more than 50. Sa GOCCs naman po, mga less than 10, mga 5 to 10 po. So more than 20 national agencies, tama? More Opo. than 30, 50 local government units? Yes po. And? Mga GOCCs po, mga less than 10. Okay. So when you took over, nung ikaw ang take over kay Attorney Wamil, nung February, when he retired or was transferred to another COA office in February 2024, you were then at that time also in COA ICFAO. Yes po, tama Okay. po. And ano naman ang participation mo, if any, dito sa pag-post-audit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd Secretary? Sa Office of the Vice President po, ang naging participation ko po is dun sa for the period December 21 to 31, 2022, ako po ang nag-evaluate ng response nila sa notice of suspension. Doon naman po sa first to third quarters ng 2023, ako po ang nag-evaluate sa response nila sa mga audit observation memorandum. Sa DepEd naman po, ako po ang nag-evaluate ng responses nila para dun sa dalawang AOM for the first to third quarters of 2023. Okay, Madam Witness, you took over the functions
you took over yung mga inaudit ni Attorney Wamil. Are you aware na gumawa siya ng isang tabulation tungkol sa acknowledgement receipts for the last quarter of the Office of the Vice President, December 21 to 31? Are you aware na merong ginawang tabulation si Attorney Wamil? Yes po, aware po ako sa tabulation ni Mr. Wamil. If this tabulation is shown to you, and for purposes of identification, Your Honor, this has been previously marked in evidence as P-1-29 for the prosecution. Showing to you, Madam Witness, please go over this tabulation prepared, and may we ask permission for our Associate Attorney J. De La Cruz to be allowed to present this to the witness. Assisting counsel of the parties may approach. Just for the record, Your Honor, the witness is going over the tabulation submitted and marked by by Attorney Wamil, and it is Exhibit P-1-29. Noted and made part of the records. Do you confirm, Madam Witness, that ito ang tabulation na sinubmit ni Attorney Wamil sa COA ICFAO office na minana mo sa kanya? Yes po, ito po yung tabulation na kasama po doon sa mga documents na na-forward sa akin. Okay. After you received these documents from Attorney Wamil through the office of the COA ICFAO, what happened next? After po ma-issue yung notice of suspension sa OBP, nag-submit po sila ng response noong March 13, 2024 po. Itong response na sinasabi mo, meron ka bang kopya? And if shown to you itong response ng Office of the Vice President, will you be able to identify the same? Yes po. Your Honor, for easy reference of the presiding officer and this impeachment court, may we ask permission to flash it in the screen, Your Honor? Counsel may do so. You're referring to Exhibit P-1-13-B Yes, Your Honor. and Respondents 1-120 OVP. This is stipulated document, Your Honor. You may proceed, So counsel. the counsel for the defense is now looking at it. Madam Witness. Having gone over this document, Madam Witness, ito ba yung sinasabi mong letter response ng Office of the Vice President? Yes po, ito po yung same copy ng response ng OBP sa notice of suspension. I will now show you, Counsel, JVD. I will now show you the second page of this letter, Madam Witness, being flashed on the screen. Please look at the second page. In particular, we have what appears to be certain signatures, mga signature na nandyan sa second page ng response ng Office of the Vice President. If shown to you, Madam Witness, will you be able to identify the signatures? Yes po. Okay. There is a signature appearing on top of the name Attorney Zulaika Attorney Lopez. There is a signature appearing above the name Attorney Zulaika Lopez. Would you be able to identify that signature? Yes po. Bakit, Madam Witness? Kasama po kasi doon sa sinubmit sa liquidation documents na nabigay sa akin, na turn over sa akin, yung list ng signatories po ng OVP.
At kasama ba doon ang signature ni Attorney Zuleika Lopez? Yes po. Okay. There is another signature here appearing atop the name Lemuel Ortonio. Please go over this signature and tell us if you are familiar. Nakikilala mo ba tong signature ng isang Ortonio sa dokumentong ito? Yes po. Why, Madam Witness? Kasama din po ito dun sa list ng specimen signature na nasubmit po sa amin dun sa liquidation documents nila. Okay. And pag alam mo, sino ba itong Attorney Zuleika Lopez? Based po dito sa dokumento na to, siya po ang Chief of Staff ng OBP. Okay. Undersecretary po at Chief of Staff. Ito naman Mr. Lemuel Ortonio. Sino naman itong Lemuel Ortonio na to? Based po sa document, siya po ang Assistant Secretary and Assistant Chief of Staff. Sa letter response na to, na-identify mo, may nakalagay, meron bang naka-attach dito sa letter response? Yes po, nag-attach po sila ng list of 105 activities ng Office of the Vice President for the period December 13 to 31, 2022. First quarter ng Fourth 20 quarter po. Fourth quarter ng 2022. Specifically, December 13 to 31, 2022. At if we show you this list of activities na inattach sa letter response, will you be able to identify this? We are flashing on Yes, the po. screen, Your Honor, a list of activities which is an attachment to the letter response of the OVP, Exhibit P-1-13B. Whereat yung listahan allegedly ng mga activities ng OVP ay naka-enumerate. Tell us, Madam Witness. Show us. Likewise, flash on the screen. Tell us, Madam Witness, ano ang significance nitong mga list ng activities na sinubmit ng Office of the Vice President sa kanyang letter response? Anong ibig sabihin nun? List of activities. Ito po ay naging attachment nila as documents evidencing success of information gathering and or surveillance activities po na required po kapag nagkakaroon ng payment of rewards. Anong period cover ditong list of activities? December 13 to 31, 2022 po. And what ang observation, itong activities na nakalagay dyan ay prior to the receipt of the Office of the Vice President of its confidential fund. Ito ba ay kino-confirm mo? Yes po, kasi yung cash advance po for 2022 po is for the period December 21 to 31, 2022. At kailan na tinanggap ang cash advance? December 21 po ang start. Okay. Hindi ba ang ibig sabihin ng liquidation report, sinasabi mo kung ano yung mga pinaggamitan mo ng cash advance? Tama ba yan? Opo, tama po. Okay. And sa palagay mo, compliant ba to? Kasi post-audit compliance ba ito? Based po sa document, Yeah. based po sa document na to, hindi po napakita dito na yung proof of success of the information gathering at may mga activities din po dito na from December 13, 15, 17, 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization ng cash advance which is for December 21, 31, 2022. So you mentioned a joint circular? Meron ka bang anong pinagbasihan mo kung bakit violation ito? Under po kasi sa Joint Circular 2015-01, kapag po
ginamit ang confidential fund sa payment of rewards, subject po ito sa 3 conditions. Ano yung mga condition na yan? First po, it should be approved by the head of agency. Pangalawa po, it should be supported with documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities on account of the information given by the informer. And yung last po is, it should be directly related sa confidential activities ng agency po. Okay, so ano dyan sa requirements ang sinasabi mo hindi sinunod ng Office of the Vice President? Ito po kasing listahan na to, sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Okay, nakalagay sa dokumento examples ng activities ng Office of the Vice President for the confidential funds. Pakibasa nga for the record, no? Kasi tama ba yung basa namin? May tree planting, gift giving. Please read for the record, Madam Witness. Ano yung sinasabing pinaggamitan ng confidential funds? Dito po sa December 13, 2022, Department of Education 2022 Partners Appreciation Night in Mandaluyong City, Metro Manila. December 15 night. Sandali. Appreciation Night. Opo. Sa pagkaintindi mo, confidential activity ba yan? O nasa listahan ba yan Your Honor. ng confidential activities base sa joint circular? Based po dun sa enumeration kung saan gagamitin ang confidential fund, hindi po ito nakasama doon. Basahin mo pa yung iba. So hindi. Ano pa yung iba? December 15, 2022, Knights of Rizal Supreme Council, 60th year of the Institute in Baguio City, Youth Campaign on Patriotism. Meron din po Compliant ba to sa listahan? based po sa joint circular, hindi po ito nakasama dun sa mga activities po under 4.8 kung saan pwedeng gamitin ang confidential fund. Basahin mo nga lahat ng activities na yan for the record at sabihin mo kung compliant ito. Kung ito ba mga activities ay pinapayagan bilang liquidation ng confidential funds. Meron po dito December 17, 2022, Christmas activity in Happyland, Tondo, Manila. Christmas activity and exploration meeting of Extension Office Barangay 101 in Tondo, Manila. Consultation with Barangay Chairman ng Manila in Manila. Pasasalamat and update meeting TODA in Barangay Batasan Hills, Quezon City. May mga activity po dito na pasasalamat, coordination meeting, may mga tree planting po, distribution of wheelchairs, gift giving, medical mission, at iba pong activities ng mga satellite offices po ng Office of the Vice President. Sa joint circular na minention mo, can you remind us, ano ba talaga ang definition ng confidential funds? Ang confidential fund po, ito po yung lump sum amount na nasa General Appropriations Act na gagamitin po for confidential activities po ng isang ahensya. At itong binasa mo, tree planting, napakadaming Christmas party, napakadaming award ceremony, yan ba ay pinapayagan sa sinabi mong definition ng confidential funds? Hindi po. Hindi po. With the indulgence of Your counsel. Honor, please. With the indulgence of counsel. Ms. Eileen, maliban sa hindi pinapayagan o pasok sa pwedeng paggastusan ng confidential fund, yung mga binasa po ninyo, yung gastos ay ginawa rin bago na encash yung cheque. Kung based po sa document na ito, meron po kasing activities dito na from December 13 to 18 na hindi po sakop dun sa period of utilization based sa accomplishment so, labas report. Labas doon. So, hindi posibleng gamitin yung perang na-release ng 21 para i-reimburse yun, kung tama man yung pinagastusan. Yes po, kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng So, confidential. prospectively lang. So, yung mga activities na pwede lang ay 21 to 31. Opo, tama po. You may proceed, counsel.
Dahil dito sa sinabi mong violation, wala sa period, no? Yung as observed by the Honorable Presiding Officer. At dahil wala naman sa listahan sa Joint Circular kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds, ano ang ginawa mo after that, if any? After po evaluating the response ng OBP at saka po yung mga attachments neto, ako po ay nag-draft ng Notice of Disallowance at isinabit ko po ito sa aking Division Chief for her review. If I will show you, pag pinakita sa iyo ang isang Notice of Disallowance for purposes of the record, Your Honor, this has been pre-marked as Exhibit P-1-13-C. Would you be able to identify it? Opo. Showing to you, Attorney De La Cruz will show it to you. Please go over this document and tell us if the relationship of this document to the notice of disallowance you have mentioned, and again, we are seeking permission to flash it for easy reference on screen. Opo, yun po yung same copy ng Notice of Disallowance na inisyo namin sa Office of the Vice President. Please look, Counsel, please look at this notice of disallowance. There is a signature there on top of the name Nilda B. Plaras. Kanino pong signature ito? Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito. Anong ibig sabihin pag pinirmahan ng isang assistant commissioner ang isang notice of disallowance na drinaft mo? Ito po is for release na po sa na-approve po niya kung ang laman nito at for release na po ito sa agency. For release ng agency, okay. Tell us, Madam Witness, itong notice of disallowance ng COA ICFAO, yung recommendation mo, at yung inapprove ng Assistant Commissioner for release, magkano? Magkano ang disallowed ng COA ICFAO? Ang disallowance po is 73,287,000. Ano naman ang basis ng disallowance na to? Ang disallowance po na to, binubuo po ito ng first, yung payment of rewards in the total amount of 69,787,000. Before you proceed, Your Honor, please, this is being flashed on the screen. This is the first page of Exhibit P-1-13-C, which is the notice of disallowance identified by this witness. First page dyan, Madam Witness, ano ang breakdown or basihan ng iyong notice of disallowance? Yung 73,287,000, ang bumubuo po dito is yung payment for rewards amounting to 69,787,000 plus yung 3.5 million for payments for tables and chairs, desktop computers, and printers po. Dalawa ang amount na naka-indicate dyan. Bakit dalawang amount? Paki-explain. Ito po ba yung sa number 1 na yung 69,587 at yung sa... In number 1, in item number 1, if you can check your document on the screen, item number 1 sa notice of disallowance, dalawa ang amount na nakastate. Isa, 69,587,000 at yung isa ay 69,787,000. Ito ba ay typo, discrepancy? Bakit may hindi pareho itong amount? Ito po ay isang typographical error po. Ang tamang amount po is 69,787,000. Okay. Ngayon naman, Madam Witness, let us go to page 2, item number 2. Ano naman, pakibasa ang sinabi dito sa page 2, item number 2.
The notice of disallowance po is issued kasi yung pangalawang reason po is charging payment for tables and chairs, desktop computers and printers in the total amount of 3.5 million to confidential fund without specifying that they were intended for the confidential operations/activities undertaken by the OBP, non-compliant with the requirement of item 4.8.4 of the joint circular. Ano yung item 4.8 ng circular na sinasabi mo? Pwede po ba akong mag-refer para po sa joint circular? With the Your permission. Honor, Witness, pwede po witness ba? may refer to the document. Thank you po. Based po sa item 4.8.4 ng Joint Circular, purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations that cannot be done through regular procedures without compromising the information gathering activity concerned. Okay. Bakit ito yung naging basehan ng disallowance? Nung tables and chairs na yan, di ba confidential yon? Kung Hindi- saan binili yung table and chair na yan, di ba confidential yon, Madam Witness? Hindi po kasi nila in-specify na the payments for yung tables and chairs and desktop computers were used for confidential operations po. Wala po silang nasubmit na any explanation dun sa response po nila. Kailangan ba mag-submit ng... Anong mga kailangan i-submit na dokumento by way of... para explain kung saan ginamit tong tables and chairs, laptop, tsaka... Anong hinahanap ninyo sa post-audit? Dapat po mapatunayan nila na ito ay binili para po sa confidential operations ng ahensya. At anong kailangan na dokumento? And since this pertains po sa as purchases, dapat po supported ito ng either sales invoice or official receipts po. Okay. Sa pag-evaluate mo nitong dokumentong sinabmit ng Office of the Vice President, meron ba yung mga official receipts, sales invoice na sinabmit? Wala po. Isa, dalawa, tatlo. Walang sinabmit, Madam Witness? Wala pong mga resibo po. Okay. Now, based sa iyong audit, sino-sino ang liable persons dito sa in connection with this notice of disallowance na binasa mo? Sino-sino ang mga persons na responsible or accountable dyan sa pinakita mo? Ang mga persons po na liable or responsible is first po the head of agency, Vice President Sara Duterte, the Special Disbursing Officer, si Ms. Gina Acosta, at ang Chief Accountant po na si Ms. Julieta Villa del Rey. Okay. Sa document na yan, pwede bang pakita mo yung mga pangalan na sinabi mo? Nasa page 2 po. Showing to you page 2, Madam Witness, and being flashed on the screen. Please tell us if these are the very same persons na sinabi mo na accountable. Yes po. Bakit sila accountable? Unang-una po, yung si Vice President Sara Duterte po, siya po ang nag-approve ng transaction and including the utilization of the cash advance. Saan nakalagay dyan na siya ang nag-approve? Yun pong sa accomplishment report. And then, kay Ms. Gina Acosta naman po, dahil siya ang Special Disbursing Officer and she disbursed po the cash advance. Ito namang Villa del Rey. Bakit sinasabi mo na accountable officer siya? Nag-certify po siya dun sa backseat ng liquidation report na ang supporting documents are complete and proper. Hindi ba nila ginawa ito? Yung mga sinasabi mo na kailangan sa joint circular? Yes po. Yes. It kasi po yung participation nila sa transaction, kaya po sila nasama sa persons na liable po sa transaction na ito. Dahil first, si BP Sara bilang siya ang head of agency at siya po ang nag-approve ng
transaction and utilization ng cash advance. Pangalawa po, ang naging participation po ni Ms. Gina Acosta is siya po ang Special Disbursing Officer at siya po yung nag-disburse ng cash advance. At kay Ms. Julieta Villa del Rey naman po, sinertify niya na complete and proper yung supporting documents, pero hindi po complete and proper yung nasubmit po sa amin. Okay. Madam Witness, nag-issue ang COA ICFAO ng notice of disallowance. What happened next, if any, kung maalala mo? Noon pong February 5, 2025, nag-appeal po ang Office of the Vice President. Nag-file po sila ng petition for review sa Commission proper. And do you know what happened to this petition for review? Nung April 10, 2026 po, naglabas ng decision ng Commission proper at na-furnishan po ang aming office and in-affirm po nila yung notice of disallowance in the total amount of 73,287,000. So yung petition for review, disallowed pa rin. Noon pong lumabas yung decision ng Commission proper, in-affirm po nila yung disallowance. Magkano yung disallowed ng commission proper? Same po sa nasa notice of disallowance namin, 73,287,000 po. At ano naman ang ibig sabihin ng disallowed? Ang notice of ang disallowed po is sa level ni ICFAO po kasi pag issue kami ng notice of disallowance, meron na po silang we demand them to ibalik po yung pondo. Pero meron pong remedy which is yung ginawa nila, nag-file sila ng petition for review po sa Commission proper. At ano naman ang nangyari sa petition for review na yan? Ayun nga po, nagkaroon ng COA decision na in-affirm po nila yung notice of disallowance. Pagkatapos na in-affirm yung notice of disallowance ng commission, ano ang ginawa? Kung, if at all? Noong May 2026, meron po silang final na motion for reconsideration. So nag-file ng motion for reconsideration ang Office of the Vice President. Anong nangyari sa motion for reconsideration na final? Tungkol dito sa decision na ibalik ang 73 million na yan. Ano ang status? Wala pa pong naging decision ang Commission proper po. Pending resolution po. Okay. Punta naman tayo sa first quarter and second quarter of 2023, which covers the Office of the Vice President's liquidation of confidential funds. What is your participation? Ano naman ang participation mo dito sa pag-evaluate ng liquidation expenses or documents na sinabit ng Office of the Vice President? For anong period po? For the first quarter of 2020, first and second quarters of 2023. Ako po ang nag-evaluate ng response ng OBP sa Audit Observation Memorandum po na na-issue sa kanila for that period. Yung dalang quarters, nag-issue ng Audit Observation Memorandum. Sino ang nag-issue? Yun po, si Mr. Wamil po. Na-issue po yung AOM na yun nung time ni Mr. Wamil. And if shown to you, this AOM, Audit Observation Memorandum, dated February 2024. For the record, this is Exhibit P-1-13-E, being shown to the witness and being flashed on the screen for easy reference. Will you be able, Madam Witness, to identify the same, Your Honor? For the record, this is a stipulated document. Yes po. Pagkatapos ng issuance nitong Audit Observation Memorandum, meron bang ginawa ang Office of the Vice President? Nag-submit po sila ng response noong April 19, 2024. Para saan itong response?
response po nila sa AOM na na-issue po sa kanila for the first and second quarters of 2023. And just to remind us, anong period covered ng first quarter? It's for February 6 to March 29, 2023. At yung second quarter po, April 25 to June 30, 2023. Okay. How many, Madam Witness, kung maalala mo, ilang, wait, I will withdraw the question. Ito ba sa response na sinubmit ng Office of the Vice President, ano ang mga naka-attach dito sa response na to? Sa response po nila, nag-attach po sila ng acknowledgement receipts, certification ni Colonel Lachica at mga protective intelligence operations reports po. Before we go to those documents na sinasabi mo, sa response being shown on the screen, there is on the second page, Counsel, will you show the second page? There is a second page. There is a signature appearing on the second page of the response. Whose signature is that appearing above the name Attorney Lopez? Opo, Kaninang signature yan if you know? kay Attorney Zuleika Lopez po. At dito naman, above the name Mr. Ortonio. Kay Mr. Limuel Ortonio po. And you are familiar with these signatures for the same reasons you stated earlier. Yes po, tama po. Sa response na sinubmit ng Office of the Vice President, sinabi mo kanina meron mga acknowledgement receipts, no? If shown to you, a summary, these acknowledgement receipts, how many acknowledgement receipts were attached to the response for the first quarter of 2023? Yung sa first quarter po ng 2023 is 519. 519 acknowledgement receipts. At sinabi mo kanina, this covers the period February 6 to March 29, 2023. Tama? Opo, tama po. Okay. Sa second quarter of 2023, ilan naman ang acknowledgement receipts ng sinubmit ng Office of the Vice President? 530 po. So pag total number ng acknowledgement receipts for the first quarter and second quarter is how much? 1,049 po. Okay. At Madam Witness, if shown to you these acknowledgement receipts or a summary, acknowledgement receipts. If shown to you certified true copies of these acknowledgement receipts, would you be able to identify the same? Yes po. By agreement with the Honorable Presiding Officer, Your Honor, in lieu of this witness glossing over or looking over the documents, but they are in front of her, Your Honor, we manifest that she has prepared a tabulation. Yes, Madam as Witness, agreed to also by counsel for the respondent, the witness need not peruse individually and flip over, as the word used by counsel, these ARs, and may refer to her tabulation and her summary that she prepared with respect to Ma'am Sailin, the first and second quarter of 2022 for the ARs, acknowledgement receipts, for the Office of the Vice President. You may refer to your table and or summary, ma'am, if you have one. Your Honor, please, maybe also make the manifestation, Your Honor, for future witnesses, Your Honor. This should not dispense with our future witnesses being able to identify, to use and to identify certain acknowledgement receipts, Your Honor, Without which are prejudice. part of the summary or tabulation. Without prejudice to the reservation of counsel, the court will allow it. Ms. Sailin or Attorney Lorna, can you kindly give us a copy? Because that is not yet a marked document, right? Your Honor, for the record,
That is not a We are pre-marked handing over. document, rather. The table. This summaries, Your Honor, hindi po ito pre-marked, but we are now giving a copy to the Honorable Presiding Officer and to counsel for the respondent. Yes, kindly do so. The clerk of court is instructed to reproduce the copy to be able to give each center judge with Dalawa. a copy of the table or summary. Pakikuha na lang. Pa-photocopy natin para sa For the record, Your Honor, while our witness is perusing this document, we have given a copy of what she is going over both to the presiding officer through the clerk of court, Your Honor, and to the respondent's counsel. And again, for the record, this is for the first quarter, February 6, March 29, 2023, consisting of 519 documents in that summary, and second quarter of the Office of the Vice President, covering the period April 25 to June 30, 2023, consisting of 1,049 documents, Your Honor, total for both quarters. And, Your Honor, we will be requesting through the clerk of court, Your Honor, at some time, that this be marked as exhibit, no, the tabulation being identified by the witness be identified for the first quarter as P-1-30-Q-1 and series. And the tabulation for the second quarter be marked as exhibit P-1-31-Q and series, Your Honor. The aforementioned tabulations and their summaries are hereby ordered to be so marked by the clerk of court at the appropriate time. We have selected for the first and second quarter, Your Honor, we have selected for better appreciation of the Honorable Presiding Judge and our Senator Judges, Your Honor. We have selected certain acknowledgement receipts which we request be shown to the witness Assisting counsel when may she approach. is done. Madam Witness, just look at the summaries, please. You confirm that these summaries marked in evidence now are yours? Yes po. Now, tell us, walk us through, anong proseso ang ginawa mo sa paggawa mo ng mga summary na to? During the evaluation po, I tabulated po yung acknowledgement receipts dun po based sa date kung kailan sila na-execute, the expense, and the amount po. Kaya ang nakalagay po sa tabulation ko is the date, the amount, and the expense po. Yung pangalan? Hindi ko na po na-tabulate yung sa names. Okay, so nakalagay dyan
Yung amount, yung date, and yung expense po. at yung expense. But if I show to you certain acknowledgement receipts, which were part of the documents that you said were turned over to the COA ICFAO office, would you be able, pag pinakita sa'yo, certain acknowledgement receipts na parte, na nasa part ng tabulation or summary mo, would you be able to identify the same? Yes po. Okay, I'll show you now. And with the kind permission of this honorable court, we have chosen certain acknowledgement receipts to be flashed on the screen, Your Honor, and being shown to the witness. Marked as Exhibit P-1-8-1418 is a certain... What is that? Is a certain Pia Piato Slim. Could you read the date, Madam Witness? Dito po is Can you May 17. please speak louder? Speak to the mic. May 17, 2023, na-receive po ni Pia Piato Slim. Para saan ito, allegedly? For the purchase of information po. Okay. And may signature dyan sa ilalim. Whose signature is this at the bottom? Ito po is signature po ng admin staff namin sa ICFAO. Who is your admin staff in ICFAO? Si Mr. Davin E. Bakay po. David Bakay. Davin E. Bakay. Yeah. And that is his signature, administrative. Ano ang significance nitong C9 ng administrative staff ninyo? Ang acknowledgement receipts. Pinapatunayan po nitong certification na ito po yung copy na sinubmit sa amin ng OBP na nasa file po. Pinapatunayan na ang binabasa mo ay kasama sa binigay ng respondent. Yes po, kasama po ito sa binigay sa amin na acknowledgement receipt in response po sa AOM. So yung summary ng acknowledgement receipts for the first quarter and second quarter ng Office of the Vice President consisting of 1,049 separate acknowledgement receipts. Sabihin mo nga sa amin kung meron similar signature ang all other acknowledgement receipts ni Mr. Davin Bakay. Yes po, dun po sa mga acknowledgement receipts na ito is lahat po sinertify ni Mr. Bakay na ito po ay mga kopya ng acknowledgement receipts na sinubmit po sa amin ng OBP. Punta naman tayo sa P-1-8-1483. Pangalan ng... Please read for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase of information received by Ralph Josh Bacon on June 20, 2023. Bacon. Okay. Alas 12 na, gutom na tayo. Yung susunod na pangalan, mukhang P-1-8-928. Pakibasa for the record. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 50,000 pesos for the purchase of information received by Ann Ong Pauco, date March 20, 2023. Okay, next. P-1-8-1015. Pangalan ni Heart Santiago. Pakibasa. Bumili siya ng supplies. This is to acknowledge receipt of the amount of 250,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Heart Santiago, date Feb 27, 2023. Kanina, Madam Witness, merong Ong Pauco tsaka merong Heart. Tinanong mo ba kung sino ito at kung related sila sa presiding officer natin? Hindi po. Hindi naman. Bakit hindi? Bakit hindi ka nag-verify ng mga pangalan? May pagkain na bacon, may
parang kamag-anak ni Hart. Why did you not verify the names in this 1,049 acknowledgement receipts? Sa ICFAO po kasi ang ginagawa namin is compliance audit po. Anong ibig sabihin nun? I-check po namin kung compliant ba sa joint circular at kumpleto at proper ba yung mga liquidation documents po na sinasubmit sa amin in relation po sa provisions ng joint circular. Okay, sinabi mo kung proper ba. Ito bang payment of purchase of supplies, proper ba yan sa paggamit ng confidential funds? Yung payment for supplies po, kasama po siya dun sa enumeration kapag payment for supplies na ginamit po sa confidential operations. At sinabi mo earlier, dapat yung mga sinasubmit may kasamang sales invoice at mga kasamang purchase documents. Meron bang kasama? Dito sinubmit ni Ms. Hart. Wala po. Wala. P-1-8-1807, Fiona Villegas. Pakibasa. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. Yeah. Nakalagay purchase of medical and food aid. Ito ba ay isang ayon sa pinapayagan na paggamitan ng confidential funds? Base po dito, nakalagay po na it's for the purchase of supplies na naka-open and close po, of provision of medical and food aid. P-1-8-1466, kamag-anak ata to ni Senator Bong Revilla. Beth Revilla, 50,000. Purchase of information. Ang purchase of information ba ay allowable expense? Yes po, under 4.8.1 po, kasama po ang purchase of information. Kung kasama, bakit mo disallow itong purchase of information? Hindi po ito kasama dun sa na-disallow po. Ito? Hindi Okay. po. Balik naman tayo sa P-1-8-1220. Kamag-anak naman to ni Senator Risa Ontiveros. Clarice Ontiveros, please read the amount. This is to acknowledge receipt of the amount of 500,000 for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid. At again, disallowed ito? Kasama po ito dun sa na-disallow po kasi humingi pa, based on this acknowledgement receipt, we cannot ascertain, hindi ko po ma-ascertain if this is for really nabigay for purchase of medical and food aid. Kaya humingi pa po ako ng additional documents. Nabigyan rin itong Jose Jokno Jr. Kamag-anak ba to ni Public Prosecutor, Madam Witness? Binerify mo ba? Can you look at P-1-8-1482? Nagbigay ng information itong Jokno. Kapangalan Jose Jokno Jr. Baka anak ni Congressman. Hindi mo tinanong kanina nung dumaan ka dyan? Hindi po. Hindi. Okay. Ito naman, 1-8, P-1-8-994. Kamag-anak naman ni Senator Lapid. Diane Maple Lapid na tumanggap ng 150,000 pesos na bumili daw ng supplies. Pakibasa for the record. This is to acknowledge receipt of the amount of 150,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations. Bakit? Sorry, go ahead. Open and close parentheses, payment for the purchase of supplies received by Diane Maple Lapid on Feb 17, 2023. Bakit naman naka-disallowed itong expense na to? Gaya po yung sa provision and medical and food aid, based on this acknowledgement receipts po, hindi po ma-ascertain kung this is really given for the purchase of supplies, kaya nanghihi po ako ng additional documents po. Meron na naman.
not once, but for the second time, Lapid family, John A. Lapid Jr., tumanggap ng 350,000 pesos. Can you read for the record? P-1-8, 1735. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 350,000 pesos for the purchase or rental of supplies, materials, and equipment for confidential operations, open and close parentheses, purchase of provision of medical and food aid, received by John A. Lapid Jr., date May 3, 2023. Madam Witness, apart from these selected acknowledgement receipts, the total for the first quarter and the second quarter of the Office of the Vice President are similar acknowledgement receipts for purchase of medical and food aid, pambili daw ng supplies, pambili ng iba-iba pa. Ano ang masasabi mo sa mga expenses na ito? Nung in-evaluate ko po, kasama po siya dun sa naging findings ko at hinihingan ko po ng additional documentation to ascertain po na these are paid na pinambili po ng supplies at medical and food aid. Okay, nung sinabi mo humingi ka ng additional information or documents, nag-submit ba ang Office of the Vice President para patunayan talaga na itong medical, grocery, etc. tables talagang ginamit sa confidential funds? Kasama po ito dun sa notice of disallowance, and yung notice of disallowance po is within the prescribed period pa po sila para mag-comply. Nag-comply ba sila? Wala pa po silang naging action after ma-receive nila ito. So despite na binigyan ninyo ng COA, ICFAO, ng opportunity para mag-submit ng additional documents para mapatunayan nila or mag-explain man lang bakit nandiyan ang mga pangalan na yan at bakit walang mga resibo na inattach para pag-liquidate. Nag-submit ba ang Office of the Vice President ng additional documents after this notice of disallowance? Dahil nga po nabanggit ko na naging notice of disallowance po ito, ang remedy po nila is to appeal po sa commission proper, and nandun pa po sila sa period to appeal po sa commission proper. Okay. Ngayon, what other meron pa bang ibang dokumento na sinubmit ang Office of the Vice President na sinama sa response nila? To support po the payment of rewards, nagsubmit po sila ng certification ni Colonel Raymond Dante Pilachica together with the Protective Intelligence Operations Report. If shown to you, will you be able, kung pakita sa iyo itong document, Exhibit P-1-12-G, isang certification dated April 4, 2024, stipulated document with the defense, Your Honor. Please identify the same. Also being flashed on the screen. Yes po, ito po yung certification na naka-attach sa response ng OBP. Correction, Your Honor, it's not stipulated. What relation does this certification to the one you mentioned? Ito po yung same certification na naka-attach po sa response ng OBP. Ano naman ang significance? Anong significance nitong certification na sinubmit nila? Ito po ay isinabit nila to support po the payment of rewards. Under po kasi sa joint circular, pag may payment of rewards, dapat po subject ito sa 3 conditions. And kasama po yun yung documents evidencing success of the information gathering and or surveillance activities. Nung nag-testify dito si Attorney Wamil, sinabi niya nung tinanong siya ng prosecution, ito ba ay compliant? At ang sagot niya ito ay pro forma. Copy-paste ang sinabi ng prosecution. Kino-confirm mo ba yan na ito ay parang annex? Ito pong certification na to, hindi po to kasama dun sa annexes sa joint circular. Ang sinasabi po niyang certification is yung certification ng accountable officer. Yun po yung kasama sa annexes sa joint circular. Okay. So ano nga ang
significance nitong certificate, if you know? Ito po yung sinubmit nila para po as proof of success of the information gathering and surveillance activities po to support the payment of rewards. Okay. Together with this, meron rin sinubmit, earlier you mentioned, ang Office of the Vice President ng tinatawag na Protective Intelligence Operation Reports o tinatawag PIOR na inattach nila sa response. If shown to you, Madam Witness, will you be able to identify these PIORs? Yes po. For the first and second quarters of the Office of the Vice President. Yeah. For the record, Your Honor, this Protective Intelligence Operations Reports, or PIORs, have been marked in exhibit, pre-marked as P-1-12-H up to P-1-12-H-9 and exhibits P-1-12-M-1 up to P-12-M-13 for the prosecution. Which for Your the Honor. record is 1-115 OVPN series for the respondent. Correct, Attorney Christine? Yes, Your Honor. Noted. Please proceed, Counsel. Thank you, Madam Witness. You're still at it. As correctly noted by the presiding officer, Your Honor, although this witness is taking time, these are also pre-marked documents of the defense, Your Honor. Although they, again, refuse to stipulate on the same.
Permission to sit down, Your Honor. Sure, Attorney Lorna. It's too high. While we are waiting, Chair would like to inform the senator, judges, and the parties that we will be pausing for lunch break at 12, regardless of where we are, since clearly we might not be able to finish with the direct before 12. So kung saan man tayo abutan, hanggang dun lang din po tayo, and we'll continue after lunch. Your Honor, we will be able to finish before lunchtime with the Office of the Vice President. Yes. And, But not with the witness, Counsel. Not with the witness, and after lunch, Your Honor, with the DepEd. Yes. Because of Understood. the... Attorney Christine, you can also sit down if you want to. Thank you, Your Honor. Attorney Lorna, next time you can provide either a high chair for you so that you can sit while... Your Honor, I think the Office of the Clerk misunderstood. I asked for a high chair. They gave me a high podium, Your Honor. Which is making The it more clerk of difficult, court Your is so directed. I think it's more convenient to have a high chair. Honor. Yes, Your Honor. Thank you. I'd rather call it a high chair, Attorney Caponan, than a bar stool. With due respect, Your Honor, are more familiar with bar stools. I would know. I would have thought, Counsel. Yes, Miss Eileen. Are you just about done, ma'am? Yes po, Your Honor. Are you ready, Miss Eileen? Yes po, Your Honor. Thank you, Attorney Madam. Lorna, you may proceed. With the permission of this Honorable Court. Thank you, Madam Witness. You have gone over PIORs or Protective Intelligence Operations reports, which were attached to the Office of the Vice President's response for the first and second quarter of 2023. Madam Witness, sa tinignan mong reports na yan at na-evaluate mo
na reports na yan, ano ang mga observation mo? Doon po sa Protective Intelligence Operations Reports, ito po ay inattach nila kasama yung certification as documents evidencing success. And based po sa aking evaluation ng mga PIORs, ang nakalagay po rito is ang date and locations ng mga engagement ng Vice Presidents, kasama na din po yung mga satellite offices nila. Nakalagay din po dito yung probable threats dun sa mga activities na ito, pati na rin po yung narratives ng timeline of events magmula sa planning stage, actual operation, and post-operation. Pero during the evaluation po ng documents na ito, hindi ko po nakita yung particular accomplishments po na magwawarrant sa payment of rewards. Bakit sinabi mo na napakahaba ng mga dokumentong to? Bakit sinabi mo nung na-evaluate mo ay hindi mo nakita yung hinahanap mo o yung kailangan kasama nito sa mga dokumentong ito? Bakit, Madam Witness? Under po kasi sa joint circular, yun nga po, sa payment of rewards, it should be supported with documents evidencing success. Pero based po sa mga documents na to, ang nakalagay lang po dun sa certification is a general statement that there were no untoward incidents dun sa mga engagement ng Office of the Vice President together with the implementation ng programs. Pero hindi po ito naging sapat. Ano-ano itong mga programs na sinasabi nila na pinaggamitan ng confidential funds? Wala ka bang nakita dito sa mga sinubmit na kadami-daming mga dokumento? Anong specifics nitong activities allegedly na pinaggamitan? May mga activities po sa mga meetings, mga attendance po sa mga festival, ganun po. Tsaka yung mga engagement din po ng satellite offices. Hindi ba qualified to? Hindi ba allowed ito? Yung mga nagmi-meeting. Paano mo malalaman? How can you ascertain that these meetings are indeed to discuss confidential activities? Kasi po, ang nakalagay lang po dun is kung ano yung mga activity na inattendan doon po ng Vice President. Kasama na rin po yung mga programs ng mga satellite offices niya, pati po yung libreng sakay program ng OBP. Libreng sakay program. Opo, kasama po doon sa PIORs. Hindi ba ito confidential? Yung libre na sakay na yan? Hindi po. Ano pa yung mga activities ng satellite offices na sinasabi mo na hindi naman tamang paggamit ng confidential funds? Yung mga, hindi ko, pwede pong mabalikan yung... Assisting Counsel may approach. Dito po sa sa satellite office po nila sa Bacolod, ang nakalagay po rito na activity nila is provided rice box to Morsha fire victims. Sandali. Rice box to Morsha fire victims. Baka confidential ang rice victims na yan, Madam Witness. Tapos tupad beneficiaries at BCNHS. Can you speak to the mic, please? Tupad beneficiaries at BCNHS GYM, Dole, Tupad payout May 1, 2023, 198 recipients, daily wage for 50, a total of 841 cash disbursed 10 days. Mga tupad beneficiaries, linista dyan, kung magkano. Ito po yung mga naging activity po dun sa So, Bacolod rice Satellite. giving, tupad activities, ano pa? Medical mission po. Medical mission, Release of rice boxes to beneficiaries in Sebastian Antique. Visited MAIPP hospitals and provided GLs at billing accounting offices to get a copy of SOA. Yun. With the visit ng indulgence of hospital. counsel, Ms. Eileen, these are the activities na sinasabi nilang
kinover ng intelligence operations? Ito po yung inattach nila as proof of success of the information Ng gathering. activities nga. Opo. Not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng bigas, not that ginamit yung confidential fund sa pagbigay ng tupad, not that ginamit yung confidential fund sa MAIP. Opo. Bale po, ito yung naging activities ng Vice President po. Pero Na- hindi po yung confidential fund yung ginamit dito. Na naging ligtas siya, ika nga. Opo, base sa parang protective conducted activities. surveillance activities po sa mga programang ito. Okay. You may proceed, Counsel. Again, para sa record, itong mga activities daw, yung mga rice giving, yung mga tupad na yan, doon siya nag-conduct ng surveillance activities. Yung bang sinasabi mo, Madam Witness? Ang nakalagay po kasi dun sa certification, nag-conduct siya ng confidential activity, surveillance activities before, parang ang pagkakaintindi ko po dito is yung nag-conduct sila ng surveillance activities before the engagement of the Vice President po. Parang At sinabi mo na kasama to sa notice of disallowance? Opo, kasi hindi napapakita ng mga dokumentong ito kasama yung certification na there was success in the information gathering and surveillance activities. Kasi yung statement lang po is there were no untoward incidents. Hinahanap ko pong ano yung... Pag sinabing, Madam Witness, pag sinabing there were no untoward incidences, hindi ba evidence of success yun? Walang yung mga komunista, yung mga terorista, imbis na nag-away-away, tumanggap na lang ng rice pack, tumanggap na lang ng tupad. Hindi ba success yun? Hindi sila nag-away-away? Ang hinahanap ko po kasi dito, sample po doon sa isang activity is nakalagay probable threat, CTG, parang ganun, NPA po. Ang hinahanap po kasi is payment of rewards. Meron bang doon sa probable threat na yun, may nahuli ba? Parang ganun po. Yun ang Okay. magwa-warrant ng payment of rewards po. At wala kang ganon Yun po ang na hindi nakita hindi sa po evaluation mo, Madam Witness. Opo. Going now to the third quarter of 2023, covering the period July 14 to September 30, 2023. Anong participation mo, if any, Madam Witness, dito sa pag-audit ng liquidation documents na sinubmit ng Office of the Vice President? Ako po ang nag-evaluate ng response nila sa audit observation for the third quarter po ng 2023. At Madam Witness, ano ang nangyari, if any? Nung ma-issue po yung audit observation memorandum noong August 8, 2024, nag-submit po ang OBP ng response nila noong August 27, 2024. If shown to you, the AOM, yung Audit Observation Memorandum, this is a stipulated document, Your Honor. Stipulated with the former witness, Attorney Wamil. With you. What is the relation of this AOM dated August 8, 2024, marked as Counsel for the Exhibit assisting counsels may approach. P-1-12-I for the prosecution and stipulated upon in the last hearing with defense counsel. As respondents exhibit 1-106 OVP. Correct, Your Honor. This is the same copy po of the AOM na na-issue namin sa OBP. Now, showing to you, and it's being flashed on the screen as it's being shown to you. Sa last page, pakitingin sa last page, merong signature dyan over the name Nilda Plaras. Whose signature is this? Si Assistant Commissioner Nilda Plaras po ang officer in charge ng ICFAO nung ma-issue po ang dokumento na ito. Anong ibig sabihin na pumirma ang isang Nilda Plaras na Commissioner Associate? Assistant Commissioner ng COA ICFAO. Ito po ay na-approve, na-review at na-approve niya and is ready for release na po. Okay. Ano, if at all, ang mga findings or issues na rinaise mo na in-approve naman ng Assistant Commissioner,
Ano-ano yung mga issues na nakalagay dyan sa AOM or Audit Observation Memorandum, Madam Witness? Ang mga issues po dito sa Audit Observation Memorandum na ito is first, the submitted liquidation documents po. Wala pong naka-attach na documentary evidence of payments. Your Honor, we request permission to flash this on the screen. Counsel Medusa. Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards na nagkakahalaga ng 35 million were not supported with documents evidencing success. Pangatlo po, yung physical and financial plan, hindi po nakaspecify yung specific confidential activities. At yung pang-apat po, yung box E ng disbursement voucher, kung saan makikita yung receipt of payment ng SDO ng cash advance ay hindi po napirmahan. Bakit itong apat na findings na pinakita natin ngayon, bakit hindi compliant ito at linagay ninyo sa notice sa AOM? Yung sa una po, under the joint circular po, dapat po ang disbursement for confidential fund should be supported with documents evidencing payments po. At Hindi po ito na-submit sa amin, Okay, kaya po yung- hiningi namin sa AOM. yung pangalawang finding na sinabi mo, Yung pangalawa naman po, yung payment of rewards under the joint circular, under item 4.8.5.b, it should be supported with documents evidencing success. Pero dun sa initial submission po nila, walang naka-attach na documents evidencing success to support the payment of rewards. at yung pangatlong finding, bakit nasa AOM ninyo ito? Kasi po yung sa physical and financial plan po nila, hindi naka-specify kung ano yung confidential activities na paggagamitan na magiging basis po ng disbursement ng confidential fund. At Madam Witness, lastly, yung findings mo, yung pang-apat, bakit sinasabi nyo na bakit sinama to sa Audit Observation Memorandum? Yung box E po kasi ng disbursement voucher, kung saan pumipirma yung SDO pag na-receive niya yung cheque is wala pong pirma yung Special Disbursing Officer. Okay. After you issued this AOM, anong ginawa, if any, ng Office of the Vice President? After nilang ma-receive itong Audit Observation Memorandum, nag-submit po sila ng response noong August 27, 2024. And if shown to you, pag pinakita sa iyo itong response dated August 27, 2024, would you be able to identify the same? Yes po. Your Honor, please, witness is looking at Exhibit P-1-12-J. Again, despite this being the response of the Vice President herself, Counsel for the Defense did not stipulate on this document. But they marked it as Exhibit 1-116 OVPN series, correct, Counsel? Yes, Correct, Your Your Honor. Honor. Proceed, Counsel. Who signed this response, if you know? Si Attorney Zuleika T. Lopez at si Mr. Limuel G. Ortonio po. Again, Madam Witness, you are familiar with the signatures for the same reason you stated? Yes po. Kasama po ito dun sa specimen signatures na naka-attach po sa liquidation documents. Dito sa response ng Office of the Vice President, meron bang mga dokumento na sinama dito sa response na to? Yes po. Ano-ano itong mga documents? Nag-submit po sila ng acknowledgement receipts as documents evidencing payments. Tapos, to support po the payment of rewards, nag-submit sila ng certification ni Colonel Raymond Dante Pila Chica together with the Protective Intelligence Operations Report. At yung panghuli pong attachment ay yung warrant register. Okay. By agreement and upon direction of the presiding officer, we will be marking instead a tabulation of these acknowledgement receipts for the period July 14 to September 30, 2023, representing the third quarter liquidation, alleged liquidation expenses of the Office of the Vice President. Without, of course, without prejudice to the right to our opportunity to present them at the appropriate time, separately to the appropriate witnesses in the future, Your Honor. Duly noted. Madam Witness, if you are shown a acknowledgement receipts,
Would you be able to identify them? Yes po. We will not show them now, but did you prepare, if at all, a tabulation or summary of these acknowledgement receipts for the third quarter? Yes po, meron po akong tabulation. Would you please show them to us? We have copies, Your Honor, of these tabulations or summaries. And for the record, we're giving the Honorable Presiding Officer and counsel for the respondent copy of the summaries. Madam Witness, these summaries that you prepared, tell us the process involved. Ano-anong ginawa mo? Paano ka nakarating sa mga tabulation o summary na yan? Nung ma-receive ko po yung documents na sinubmit kasama po ng response, in-encode ko po yung mga acknowledgement receipts na naglalaman po ng disbursement nila by date, activity, and the amount po. And we have selected a few of these acknowledgement receipts. If shown to you, please identify the same. P-1 being flashed on the screen. Pakibasa nga ng mga pangalan dito. Acknowledgement receipt. This is to acknowledge receipt of the amount of 130,000 pesos for the purchase of information received by name Beverly Claire Pampano, date September 9, 2023. In English cheese. Matthew N. Queso, 7/15/23. Magkano to, Madam Witness? 250,000 po at na-receive ni Matthew N. Queso noong July 15, 2023. Ginamit for payment of supplies. Opo, Susunod, Nova Santos, 50,000 pesos, P-1-8-2147. Payment for the purchase of supplies. At another one, P-1-8-2195 sa isang sala Kasim, 8/11/2023 for 180,000 pesos. Itong payment of supplies na pinakita natin, ito ba ay allowable expense ng confidential funds? yes po, under 4.8.4 of the joint circular po. Purchase of supplies? Is this compliant with the joint circular? Yun po, yung sa purchase of supplies, based on the acknowledgement receipt po na ito, hindi ko ma-ascertain na talagang pinambili siya ng supplies, kaya humingi po ako ng additional documentation. So, sa nilagay sa acknowledgement receipt, purchase of supplies, hindi naman in-explain saan binili yung supply. Wala po, ito lang pong acknowledgement receipt ang sinabit sa Saan amin. ginamit yung supply? Wala din. Nakalagay lang po dito na for confidential Okay. operations. Lahat ng sinabi, no? At yung mga sinasabi ditong payment of supplies pa, kagaya nitong, okay, P-1-8-1933, Renan Piatos, purchase of information naman to. P-1-8-2258 kay Xiaomi. Xiaomi 8. 100,000 pesos. Purchase of supplies. Another one, P-1-18-2092, flash on the screen, sa isang J. Kamote. 200,000 payment of purchase of supplies. 8/11/2023. At itong mangga, gumawa ataw ng fruit salad dito. May kamote, may mangga, may keso. P-1-8-2262, Miggy Mango.
for 50,000 pesos. Ano ang masasabi mo dito, Madam Witness? Yung mga acknowledgement receipts po na purchase of supplies, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain po na ipinambili po talaga ito ng supplies. We will finish this. Kokoy Villamin, P-1-18, 2064, 50,000 pesos. Bumili daw siya ng information. Last four in this list, P-1-8, 2635 for Contis. Connor Adrian, 9/20/2023 for 50,000. Reward payment, P-18-2178, Hanilet Camille C, 8/3/2023, 350,000 pesos. P-1-18, 2665, Christine Applegate Estrada, 50,000 pesos for reward payment. And last but not the least, P-1-18, 2010, isang Denise Tanya Escudero. August 25, 2023, bumili ng information itong Escudero for 120,000 pesos. Madam Witness, may Queso, may Escudero, may Hanilet, may Estrada. Anong observation mo dito sa mga selected ARs na pinakita sa iyo? Yung sa mga payment of rewards po, hindi po siya supported ng documents evidencing success. And yun sa purchase of supplies po, hiningan ko po ng additional documentation to ascertain na binayad po talaga ito para sa supplies na ginamit sa confidential operations. Your Honor, please, we just have 3 certifications for the Office of the Vice President, and then we will go to the DepEd, but it's now 12 o'clock, and all with the names Apple, Queso, Mangga, and etc. I think it is time for us to have lunch, Your Honor. With the permission of this honorable court. Of course, Counsel. Request for